Talaga, hindi ko alam yan. Ang tagal kong naglinis ng sahig nang hindi ko alam to. Sa isang palanggana, maglagay ng 2 litrong tubig. Ang paborito nating panlinis, 1 kutsarang baking soda. Ito'y pumapatay ng amag, bakterya, at magaling sa paglilinis. 2 kutsarang sabon panghugas. 2 kutsarang puting suka. Ito'y pipigil sa pagkakaroon ng mancha sa ibabaw. Nagprepreserba, naglilinis, at nagpapaganda ng sahig. Ngayon ang sikreto, ilang patak ng peroba oil para sa muebles. Nang di madulas ang sahig at magkaroon ng kahanga-hangang kintab. Para tapusin, kaunting pandisimpekta. Magagamit mo to sa lahat ng uri ng sahig. Ibuhos ito sa bote ng PET. Gumawa ako ng butas sa takip para madaling gamitin. Ilagay lang itong mahiwagang solusyon at imop. Gawin mo tong halo, siguradong magugustuhan mo. Magiging sobrang malinis at makintab ang iyong sahig. Paglagay ng rose milk sa kape at magugulat ka sa resulta. Sa lalagyan, 3 kutsarang panghimagas ng coffee grounds ay naglalaman ng antioxidants na lumalaban sa pinsala ng free radicals. Ang pag-exfoliate gamit ang coffee grounds ay tumutulong maiwasan ang mga palatandaan ng maagang pagtanda, binabawasan ang anyo ng dark spots, pamumula at kahit mga kulubot. Ang 1 kutsara ng asukal ay natural na humectant at moisturizer. Iniiwan nito ang iyong balat mas malambot habang minamasahe, salamat sa glycolic acid na nakatutulong sa mas mabilis at mahusay na pagbabago ng mga selula ng balat. 3 kutsara ng rose milk ay tumutulong sa paglilinis ng balat, nag-aalis ng labis na langis. Bukod sa pagbibigay ng banayad na hydration, nilalabanan nito ang acne scars dahil sa mga katangiang nagpapakintab. Inirerekomenda ang paggamot na ito 3 beses sa 1 linggo sa gabi at maaaring gamitin sa anumang bahagi ng katawan tulad ng loob ng hita, tuhod, mukha o kilikili. Para tapusin, maglagay ng kaunting rose milk. Bukod sa pag-alis ng lahat ng patay na balat cells, gagamutin din nito ang mga peklat sa katawan. Maglagay ng clove sa kamay at di ka nagagastos sa mahal na gamot na panakip lang sa problema. Alam mo ba na ang simpleng clove ay nakakapagpawi ng matinding sakit sa kamay at kasukasuan? Kailangan natin ng 1 dakot na dinurog na cloves. Pwede mong durugin sa mixer o gawin gaya ng ginawa ko. Nilagay ko sa maliit na bag at dinurog sa pamamagitan ng pagtapik. Pero kung gusto mo pang padaliin, pwede kang bumili ng clove powder mismo. Itabi ang dinurog na cloves at painitin ang 500 ml ng tubig. Ihahanda natin ito tulad ng paggawa ng kape. Ilagay ang dinurog na cloves sa paper filter at salain gamit ang mainit na tubig. Alam mo bang ito'y nakakapagpawi ng pananakit at pamamaga ng kasukasuan na matagal nang bumabagabag? Salamat sa Eugenol na direktang kumikilos sa pinagmulan ng sakit, nagpapaginhawa at nagbibigay ng agarang ginhawa. Ibuhos ang buong likido sa 1 spray bottle. Ispray ang tubig na may clove sa iyong mga kamay sa gabi. Masahihin ng mabuti ang bawat daliri at bawat kasukasuan. Magagamit mo to hindi lang sa kamay kundi sa paa, likod o ibang bahagi ng katawan na masakit. Subukan ang solusyon na ito sa loob ng 30 araw. Subukan ngayon at maramdaman ang pagbabago sa iyong kalusugan. Maglagay ng SIM card sa remote mo at magugulat ka sa resulta. Pagkatapos kong gawin to, di na ulit nangyari yung problema. Kung may sira ang ilang button ng TV remote mo, huwag mo itapon. Gamit lang ang lumang SIM card, maayos mo lahat ng sirang button. Una, buksan ang lalagyan ng baterya at tanggalin ang mga baterya. Gamit ang kutsilyo, buksan ang remote sa pagitan ng 2 bahagi. Mag-ingat na di masira ang mga clip. Kapag bukas na, ihiwalay ang 2 parte. Linisin ang circuit board para matanggal ang dumi na nakakasira. Gumamit ng alcohol at cotton swab o bulak para dito. Ibabad sa alcohol at punasan lahat ng lugar ng mga button. Gawin din ito sa membrane. Ulitin sa lahat ng button. Kailangan mo ng SIM card ng cellphone. Kahit anong SIM card na meron ka sa bahay pwede. Gamit ang utility knife o blade, tanggalin ang chip sa plastic gaya ng ipinakita. Ito ang kailangan natin. Ngayon, gumupit ng maliit na piraso. Tingnan, kailangan lang natin ng ganitong piraso para ayusin ang remote button. Susunod, kailangan mo ng kaunting pandikit. Lagyan ng pandikit ang pindutang hindi gumagana. Gamit ang tweezers, ikabit ang pinutol na piraso ng chip. Ang trick na to ay solusyon
sa problema ng iyong remote control. Tingnan mo ang resulta. Kung may ibang sirang buttons, gumupit pa at idikit din. Ikabit na lang ulit ang remote at gagana na ito ng maayos. Ikabit ng maingat ang mga piraso at diinan hanggang magkasya lahat. Dati hindi gumagana ang power button, ngayoy perpekto na. Magandang tip ito at makakatipid ka ng malaking halaga. Marumi at may mantsa ba ang rubber seal ng ref mo gaya nito at hindi mo alam paano linisin? Huwag gumamit ng toothbrush, dishcloth o handbrush dahil makasisira ito sa goma. Masisira ang goma at hindi na maayos na masasara ang iyong ref. May tip ako para mukhang bago ulit ang seal ng iyong ref. Matatanggal lahat ng dumi at mantsa sa loob ng 2 minuto lang. Sa isang lalagyan, maglagay ng kalahating tasang tubig. Ngayon, gumamit tayo ng detergent. Neutral detergent ang gamit ko, pero pwede kahit anong meron ka sa bahay. Magdagdag ng 2 kutsara at haluing mabuti. Napakadali lang ng recipe na ito. Susunod, magdagdag ng baking soda. Kung wala nito, pwede ring gumamit ng asin. Epektibo rin naman ito, pero mas maganda kung baking soda ang gagamitin. Magdagdag ng mga 2 kutsara. Malamang meron ka nito sa bahay. Panghuli, gagamit tayo ng suka ng alak. Dapat suka ng alak talaga mga kaibigan. Hindi gumagana ang ibang uri ng suka. Magdagdag ng 2 kutsara, kapareho ng dami ng ibang sangkap. Pansinin, paglagay ng suka may bula. Normal to dahil sa baking soda. Tingnan nyo itong kakaibang bula mga kaibigan. Haluin lang at tingnan kung gaano kabisa ang timpla. Aalisin nito lahat ng dumi sa iyong refrigerator. Para madaling gamitin, ilagay sa spray bottle gamit ang funnel. Tingnan nyo itong kahanga-hangang timpla. Takpan ang spray bottle at gamitin na natin. Nasa ref na tayo, ipapakita ko ang trick sa paglinis ng goma. I-spray sa buong goma, hayaan ng 1 minuto't kalahati. Gamit ang tela, panoorin ang magic mga kaibigan. Lahat ng dumi, natatanggal. Tingnan nyo yan mga kaibigan, napakadaling matanggal ang dumi. Nakakasya makitang malinis na ang ref. Kaya mga kaibigan, gawin nyo to sa bahay, huwag matakot. Tingnan nyo ang resulta, dating madumi, ngayon parang bago na. Ayun lang mga kaibigan. Gawin mo to sa bahay, di ka magsisisi hanggang sa susunod na tip. Lagyan ng baking soda ang leeg mo at magugulat ka sa resulta. Ipapakita ko lahat ng mangyayari pag nilagyan mo ng baking soda ang leeg mo. Marami ang di alam ang dahilan nito, pero pag nalaman mo, magpapasalamat ka sa akin habang buhay. Ang baking soda ay isa sa pinakamalawak na ginagamit na produkto sa mundo. Dahil sa dami ng gamit nito, kailangan ito sa bawat tahanan. Bago ko sabihin bakit ilalagay sa leeg, ipapakita ko muna ibang kapaki-pakinabang na gamit nito. Sa unang trick, aalisin natin ang kuko fungi. Maglagay ng 1 kutsara ng baking soda sa lalagyan, tapos dagdagan ng 2 kutsara ng suka mansanas. Pagkatapos, haluin ng mabuti. Parehas may antiseptic ang baking soda at suka mansanas, kaya nakakatulong sa paglaban sa kuko fungi. Pagkahalo, ilagay lang sa apektadong kuko at hayaan ng hindi bababa sa 15 minuto. Magagamit mo rin ang timpla na to sa buhok para labanan ang balakubak. Bukod dito, ang suka at baking soda ay may kakayahang ayusin ang pinsalang dulot ng dye at kemikal sa buhok. Gamitin ang gamot na ito na may suka at baking soda ng 4 na beses sa 1 linggo. Ito'y magandang natural na paraan para labanan ang fungi sa kuko. Ngayong alam mo na ang benepisyo sa kuko, ang susunod na trick ay para sa pag-exfoliate. Maglagay ng 1 kutsara ng baking soda at 1 kutsara ng tubig sa lalagyan. Haluin ng mabuti hanggang maging paste. Pagkatapos, ipahid sa binti o braso pagkaahit at iwan ng 5 minuto. Pagkalipas ng oras, pwede mo nang banlawan. Makakatulong to para maiwasan ang pangangati at pagkakaroon ng blackheads. Nakakalinis din ang baking soda at nagbabalik ng kintab sa mukha na nawawala dahil sa polusyon. Ngayong alam mo na ang ibang gamit nito, sasabihin ko kung anong mangyayari pag nilagay mo sa leeg. Ang una nating gagawin ay maglagay ng 1 kutsarang baking soda sa lalagyan at magdagdag ng 2 kutsarang langis. Kapag naidagdag na ang langis ng niyog, haluin ng mabuti. Ito'y nakakatulong sa pagpapantay ng kutis at nagpapawala ng pekas sa mukha at balat. Pagkatapos ihalo ang langis ng niyog at baking soda,
Magdagdag tayo ng katas ng lemon at haluin ulit. Dahil sa antioxidant nito, nakakatulong ang lemon na bawasan ang anyo ng dark spots at peklat. Mayroon din itong malakas na antibacterial, anti-inflammatory at healing na katangian. Pagkahalo ng mabuti, ilagay ang timpla sa leeg at hayaang manatili ng 20 minuto. Ang prosesong ito ay tutulong sa pagpapagaan at pag-alis ng lahat ng uri ng dark spots. Pwede mo ring ilagay sa siko, kilikili, tuhod, singit o saan mang bahaging gusto mong pumuti.